Kuya Chris, Christian, ayan. Si si ate na. Bago yung dati. Si ate din. Ayan. At sino ba yung mga bagong dumating? Ayan, marami pala tayo mga bagong dalos. Kuya Christian. Ayan, salamat sa Panginoon. Nabati na rin yung Pastor A, di ba? At tayo muna yung mananalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat doon sa oras na ito. Maraming salamat naman sa iyong biyaya, sa iyong tagumpay na pinagkatiwala mo sa amin. At kami, Panginoon Diyos, ay naging matagumpay dahil ikaw unang nagtagumpay para sa amin. Salamat ka po sa oras na ito. Ito po aming panalangin sa pangalan na Jesus. Amen. Okay, habang hinahanap ni Kuya Kiki yung mensahe, nakakanak yata yun. At nais ko munang siyempre magpasalamat sa Panginoon na yung mga naranasan natin ngayong peak season ay talagang grabe, di ba? Pumunta ng mga madaling araw, pagkatapos pagdating mo doon sa pier ay walang ticket para sa ngayong araw, o kinabukasan pa. No? Mabuti nga ay talagang ang Diyos talaga ang pwedeng masunod sa buhay mo. Hindi ko talaga tayo. Diba? Kaya ang prayer, kahit anong natin prayer, Lord, makasakay ko ngayon, ay hindi talaga ikaw makakasakay. No? Kailangan talagang yung purpose ni Lord ang masunod. Yan. At yung time na yun ay doon kami sa pier ni Kuya Kiki. Hindi ako nag-aalala bakit kamo. Pagka nandoon si Jesus ay hindi ka worry. Diba? Kasi ginagawa mo naman yung part mo at ginagawa din ng ating Panginoon ang part niya. Kaya yung araw na yon ay talagang karagang tao, no, dito yung ticketing office dyan, nakahiga na yung iba sa bahod, no, may mga karton. At ako naman, siyempre, Vice President kasi, ay magkauna-unahan po na pa rin ang senior. Yan. At sa tayo na yun ay tama-tama na yung mga natin, yung mga message natin nakakarating sa media, no, nakakarating sa social media, nagkasabay-sabay halos lahat. Diba? Lahat ng mga media na doon. At maya-maya ay dumating na yung tinatawag na head ng Marina, BPA. At pinagalitan yung lahat ng mga shipping lines. Sabi nila, bakit ka pinagtitiis niyo na? Natutuwa ba kayo? Kung kayo ang nasa kalagayan nila, dapat matutuwa ba kayo? Siyempre malulungkot kayo. Kailangan gumawa kayo ng paraan. Sabi ng head ng Marina PPA, gumawa kayo ng paraan para sila ay magbigyan ng ticket o kung hindi man sila makasakay ngayon, para bukas, para makauwi na sila, hindi tayo mag-stop dito sa loob ng Kaya yun, tinubog ng media yung ating manager ng Marina at saka PPA. Doon nagkaroon ng settlement at nagkaroon ng magandang flow. And then pagkatapos, nakuha kagad ako. Una-una kami nakakuha ng ticket para kinabukasan. At doon kami sa unang number talaga ni KKK. Siyempre, at ayaw naman natin na hindi tayo magiging sa sobrang dami ng pasahero. Kaya mag-comfort tayo pagdating doon sa loob. Maganda pang barko yung sinakyan namin. Diba? Yung Faustina. At napakaganda yung aircon nila. Yung aircon nila ay napakasarap matulog. Kasi may cortina pa yun. No? At safety ka doon. Kaya salamat sa Panginoon. Nakapag-evangelize pa tayo. Diba? Ibig sabihin, bumalik ako doon sa kay Ate Del, kay Attorney Ronel. At doon kami nagkwentuhan about sa ating Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, at nagkaroon po tayo ng mga time, ng mga tinatawag ng mga prayer. And then, sabi nga ni Attorney, Pastor, sana kung makaabot ka ng 25 dito, may handog ko na yung ating bahay. Kaya lang, sabi ko, uwi na ako bukas, Attorney. Sa pagbalik ko na lang, yan ang sabi ko sa kanya. Kasi ang bahay natin ito ay talagang ihahandog natin ito sa Panginoon, pero ikaw talaga maghahandog niyan. Walang iba, kundi ikaw talaga. Kaya sabi ko, baka mag-set ka ng February dahil pabalik ako ng February. Mag-attend ako ng birthday ng aking pangalawang ako sa panganay ni Eli.
update para ilandog natin yung napakagandang bahay mo. At una-una kami nakatulog doon. Parang nasa hotel kami ni Kuya KK. Kasi ang ganda yung bahay na pinagawa ni attorney at sabi nga niya ay pray yung mga bisita. Mga bisita na galing dito sa Romblon. Mga kaanak niya talagang ini-entertain ng gusto. Kaya attorney, Ate Del, God bless para sa inyo. At naniniwala kami na nakalive ito at maririnig ninyo yung aking mga patutupong sa inyo. Libre lahat, no? Mamaya-maya, tatawagin na kami, natutulog kami ni KK. Tatawagan na kami ni Ate Del, Pastor, halika, magbibigay na tayo, kakain na tayo. Ayan, mamaya-maya, balik na naman kami doon, magpapahinga. Yan. At pag alis namin, alam mo, hindi kami siningil ng bayan, sila pang nagbigay sa amin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganun kaganda ang yun ganun ka grabe ang yung tinatawag na plano ng ating Panginoon. Although sometimes ay tayo, yung parang nag-worry tayo. Pero sabi ko nga, there's no worry about the things that God can do in your life. Amen? Hallelujah. Kasi nagagawa ng ating Panginoon ang isang bagay na pwede siyang maparangalan. Sa buong buhay kasi natin ay ang karangalan ng Diyos ang itinataas natin. Hindi po tayo pwedeng magsisi, hindi po tayo pwedeng magsabi na bakit ganito ang sitwasyon. Hindi pwede. Kaya when I interview one of our media team doon sa Batangas, ay napakilala sa akin, sabi niya, Sir, ako ay isang team ng PPA. Kami ang nasa media. Yan. Na-meet niya ako at nagpituan kami about them. Sabi niya sa akin ay, Sir, pwede kong ipasa yung aming news sa iyo. Kaya kinuha niya yung aking pangalan. Isa sa mga member tayo ng team ng media. Kaya sa time na yun, sabi ko, kung gusto kong umuwi, pwede ako makauwi. Kasi ang mga media pwede sumakay ng barko yan, without ticket, doon ka na lang magbabayad sa loob. Yan ang konsiderasyon naman para sa atin. Pero hindi ko ginawa. Bakit? Ang plano ng Diyos ay makabalik doon sa lugar ni Ate Del, sa buong pamilya niya, at magpintuhan about the good news of God, about the salvation, about the assurance of salvation, and then God will bless us so much. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At sa ngayong umaga ay tingnan po natin yung scripture natin ngayon. Nandiyan naman. Isaiah. Ayan. Yan. Ang ating scripture. Nandiyan na. Basahin mo muna natin ulit. Ayan. Jesus Christ, the living hope. Amen? Ano nga sabihin mo? Jesus Christ, our living hope. Bakit bang hinay? Jesus Christ, our living hope. Ayan. Si Jesus Christ, the living hope, our living hope, and my living hope. Ibig sabihin, pangkalahatan at para pangkaramihan at pagkatapos ay pang-isahan. Pagka sinabi mo, Jesus Christ is my living hope, that is your declaration in your life. Sa iyong katawan. No? Kaya, yan po ang topic po natin ay babasahin natin na 9:6 ng Isaiah. Pakilakasan po. Ready, begin. Yes. His name shall be called Wonderful Counselor. Amen? Wonderful Counselor. And the next is Mighty God. Now, Wonderful Mighty God. Wonderful Everlasting Father. Wonderful Prince of Peace. So, malulungkot pa ba tayo? Malulungkot pa ba tayo? Hindi na. Brother Nomi, hindi na, di ba? Oh, Brother Nomi, pag dumanan dito, Pastor, I love you. Yun ang maganda mga term, no? Talagang ini-express mo kung ano yung nasa loob, kung ano yung nasa puso mo, ini-express mo. Ganun dapat, di ba, sa ating buhay. Kaya ang ating Panginoon, tingnan po na sa Tagalog, tingnan po natin,
sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Ayan. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Sino ito? Sino? Yun, si Jesus. Kaya lang mahina. Mahina yung sinabing Jesus. Si Jesus ito ang ibinigay sa atin, isang anak na lalaki, at ang pamamahala, ayun, ay ibinigay o nakaatang sa kanyang balikan. So, kung ating i-interpret sa ating interpretasyon, pag sinabi natin na nakaatang sa kanya, inilagay sa kanyang balikan, this is the burden of Jesus Christ to all of us today, na lahat ng mga kahirapan, lahat ng mga pagbabala, lahat ng kahusayan, lahat ng mga bagay na maganda, lahat ng mga bagay na masama, lahat ng mga bagay na mangyayari sa buhay mo ay nakaatang kay Jesucristo. Amen! Hallelujah! Iyon ang gusto ng ating Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal ko sa Panginoong Diyos, ngayong umaga, my beloved brethren, hindi dapat po tayong manlupaybay. Bakit? Sapagkat nakalagay niyan, nakaatang sa kanyang balikat, ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha. Amen! Kamangha-mangha! It's a very wonderful name. It's amazing name. Kaangahan ang pangalan sa buhay natin, si Jesucristo. Hallelujah! Kaya hindi dapat tayong manghinayang sa ating paglilingkod sa Diyos. Anuman ang nararanasan natin, anuman yung mga tinatawag na mga gawa ng kaaway sa buhay natin, huwag tayong manlupaybay. Can you say amen for that? Amen. Huwag tayong manlupaybay, mga minamahal. Bakit? Sapagkat siya ang totoong tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Kung mayroon kang kapayapaan, siya ang pinakapangulo ng kapayapaan, at siya ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama sa buhay mo. He is our Father. Hallelujah! Especially those people that are fatherless. Yung mga walang ama. Kapatid at minamahal ko sa Panginoon, ang Diyos Ama, ang totoong Ama sa buhay mo. Amen. Hallelujah! Kaya yung mga taong nawala ng pag-asa minsan, kapatid, kapag nabasa mo lang ito ng Isaiah 9:6, alala mo na. Ang ating Panginoon ay isang tagapayo at isang haligi ng kapayapaan sa buhay natin. Hallelujah! Kaya napakahalaga po na malaman natin, we shall declare our Father, that the Father of peace in our family household. Hallelujah! Okay, sabi nga dito, and Peter 1:3, praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ. His great mercy is giving us the new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Siya ang totoo nating tinatawag ng buhay na pagtotoo, buhay na pag-asa sa ating buhay, di ba? Kaya ang mga tao ng Diyos, tandaan po natin na siya po ang buhay na pag-asa sa buhay natin. Mayroon po tayong mga kabiguan na sometimes we are facing the failure in our lives, in our desire, in our action, but tandaan po natin, Jesus Christ is our living hope. Amen? Tandaan po natin yan, mga minamahal. Walang bagay na liit sa ating Panginoon. Walang tinatagong bagay na hindi mahahayag sa ating Panginoon. Kung ano man ang iniisip mo ngayon, kung ano man ang problema mo ngayon na hindi mo kayang solusyonan, Jesus Christ the only
living hope of your life. Hallelujah. Amen? Hindi, ibig lahi po na living hope yan ang ating buhay. Kaya tandaan po natin mga minamahal. No, sabi nga rito ay purihin nawa ng ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanilang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa. Ipinanganak tayo sa buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. So, si Jesus ay nabuhay, di ba? At si Jesus ay ipinanganak. Pagka ipinanganak, ibig sabihin, may kamatayan. At ang kamatayan niya ay hindi nanatili sa kamatayan. Kundi siya ang tinatawag nating taong ipinanganak, taong namatay, at taong nabuhay. Di ba? Kaya wala na siyang kamatayan. At because of that, that is our living hope in our lives. So, tanda po natin mga minamahal ko sa Panginoon. Ang kasiyahan, ang kapayapaan, at ang buhay na pag-asa ay nagmumula lamang sa ating Panginoon. Diba? Tanda po natin yan. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, so always asking the Holy Spirit to guide us. Lagi natin sinasabi, Lord, Ikaw ang mamuna sa lahat ng aking mga ginagawa. Lord, Ikaw ang mamuna sa aking buong sambayanan. Lord, Ikaw ang mamuna sa aking mga pangangailangan. The Holy Spirit will guide you. No? Yung Holy Spirit na yan, that is Jesus Christ. Ibig sabihin, wherever we go, the Holy Spirit is with us. No? Nasa ating katawan o nasa ating gabay ang ating Panginoong Jesucristo through His Holy Spirit. So, ang pag-asa na mayroon tayo sa Kanya ay mas higit pa sa anumang karanasan natin sa nakaraang anumang karanasan sa kasalukuyan. Ang dami natin mga challenges, no, di ba? Ang dami natin mga karamdaman na nangyari, ang dami natin mga yung nararamdaman, mga sakit na naranasan, pero tandaan po natin, bakit hanggang ngayon buhay pa ba rin? Amen? Na ang ibig sabihin yan ay si Jesus ay hindi nagpapabayag sa buhay natin. Always declare in our heart and in our mind that Jesus Christ is our Savior. Amen? In time of our needs, in time of our trouble, sa ating panahon na mayroon tayong mga problema, mayroon tayong kabigatan, ang Diyos po ang magbibigay sa iyo ng kasiguruhan ng pag-asa at pagpapala at kasagutan sa lahat ng iyong mga pinapanalangin sa Diyos. Amen. Yan ang pinakamasarap sa ating Diyos. So ngayon, sabi nga ni Pastor Ilan kanina, kinakansila natin ang karamdaman sa ating buhay. Amen? We can seal any kind of sicknesses. We can seal any kind of infirmities. We can seal any kind of weaknesses in our life. And we decree and declare blessings of healing. We declare of manifestation of the Holy Spirit in our life. Dinideklara po natin yan para mag-manifest yung revelation, yung manifestation ng pangako ng ating Panginoon. And we declare blessings of promises of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Yung langit ay bubukas dahil sa iyong panalangin. Ang langit ay bubukas dahil sa iyong mga desire. Amen? Hallelujah. Sino masaya sa bagong taon na ito? Amen! Kung malungkot ang 2025 para sa iyo, i-welcome mo ang 2026 na pinakamasaya para sa ating lahat! Hallelujah! Hallelujah! Wala nang tinatawag ng premature death sa buong kongregasyon ng CMDC family! Amen! Hallelujah!
ng buhay at ikaw ang may kaalaman nito. Ang lahat ng tinatawag na bahagi sa ating buhay ay pinagaling, inayos ng ating Panginoon. Amen! Inayos na ng ating Panginoon yan. Tandaan po natin mga minamahal ko sa Panginoon. Hallelujah! At ang Espiritu ng ating Panginoon na siyang naging gabay sa buhay natin. And then, sabi po rito, Jesus Christ, the living hope acronym. Tingnan po natin yung acronym ng Jesus Christ, our living hope. Number 1, pagkibasa po. Healer. Sino may sakit sa ngayong umaga dito? Sino may sakit? Wala? Wala kayo sakit? Pastora si wala dito sa loob, nasa labas. So may nararamdaman. So we just declare the healing power para sa kanya. Si Sinas. Tanda po natin, basahin po natin Kuya UK. Sabi nga, basa nga. Ang lahat sa kanya siya nagpapatawad at anumang ang sakit na niyang lahat. Amen! Hallelujah! Ang lahat ng ating sakit na kasalanay, lahat ng ating mga gawang masama, pinatawad ng ating Panginoon. At ang lahat ng ating mga sakit, anumang klaseng sakit, ay inabot na ng ating Panginoon. Amen! We can see any kind of sicknesses, infirmities. Hallelujah! From the crown of our head to the sole of our feet. Mula sa korona ng ating ulo hanggang sa ilalim ng talampakan natin ay pinagaling na tayo ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Marami tayong nararamdaman. Kung minsan, hinigising tayo ng karamdaman. Sabi niya, anak, may sakit ka. Declare na ikaw ay masakiton. Hambal ako sa Ginoo, uwaron ako sa sakit. Diba? Pinamayad ako Ginoo. Ang dami natin nararamdaman. No? Ang dami natin pagka nagkakaedad ka, ang dami mong nararamdaman. Pero sabi nga dyan, pinubuhay tayo ng grasya ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Hindi na ako makapasyadong makapaglakad ng solo. Kung minsan dumarating ang takot, pero pinalakasan ko lang ang loob mo. Diba? Ang dami ko nang biyahe sa Manila, nagsusulo ako. Nung naging speaker ako doon sa Tondo, sulo lang din ako. Ipang-iba yung akong pamatsyag. Parang hindi ko kaya magbiyahe. Pero kay Cristo, sabi ko, Lord, ikaw ang nagtakda sa akin mag-visit sa Christmas party at anibersaryo ng Tondo Church. Kailangan ko ang iyong gabay. Nagpabiyahe ako sa aking pamatyan. Lamig na lamig, hindi ko mawari, pero ang lakas pa rin ang loob ko. Sabi ko, kung mag-collapse ako dito, hindi naman siguro ako pababayaan ng maraming mga pasahero, o hindi naman siguro ako dinagdaling sa ospital. Ganun lang ang sabi ko. Pero hindi pinayagan ng Diyos na mag-collapse ako sa sasakyan. Dahil yan ay nangyayari na rin sa akin yan. Na nag-collapse ako sa train. Pero pagdating ng istasyon, pinisig din ako ng Panginoon at nakauwi ako ng bahay. Kaya, grabe ang pagpapala ng ating Panginoon. Nung inimbitahan ako sa Batangas, ganun din. Grabe talaga daw yung parang tinutusok yung sakit ng ulo mo. Hindi ka makapag-concentrate. Pero, ginamit pa rin tayo ng Panginoon doon. Ibig sabihin, the grace of God is enough for us. Amen? Hallelujah. Habang nag-worship kami, sabi ko sa Panginoon, Lord, nothing is impossible with you. Wala akong gamot na dala. Naghanap ako, nagsabi ko kay Pastor, mayroon ka bang ganito? Wala, Pastor. Ano kaya? Pagbibili tayo, huwag na, sabi ko. Sabi ni Pastor, sige Pastor, minom ka lang ng maraming tubig. Talagang kumuha ako ng halos isang litron ko, inom ka lang siya. Umaya siya na, puri sa Panginoon, Lord. Hindi, man ikaw na ilan na mag-suffer ang iyong lingkod habang nag-worship.
unti-unting nawawala yung sobrang sakit na pinaglalamigan ako. No, halos isang buwan din ako na may sakit sa Maynila. No, habang nandoon ako. Pero hindi lang ako nagpakamalata. Marami yung passion ng ating Panginoon. Hindi nakarating pa rin dito na masaya yung dalawa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Because of the prayer of the congregation na lagi nating very much welcome yung prayer ng bawat individual. Amen? Napapahalagahan natin ang panalangin ng bawat membro ng ating simbahan, ng lahat ng mga pastor. Alam ko na hindi niyo nawawala sa inyong itinerary na mga schedules about the prayer, your pastor. Dahil matagal na natin tinuturo dito sa simbahan na mahalin natin ang pastor sa anong kaparaanan sa panalangin araw-araw. Amen? Iyan ang pag-asa ng ating simbahan, ng ating Panginoon na nagpapanalangin tayo sa isa't isa. Hallelujah. Kaya kahit ang mga pasahero, mga uuwi, pinapanalangin natin yan. Number 1, He is the healer. He is the healer. Amen? Lahat ay pinagaling. Number 2, letter O. Ano nakalagay dyan? Opportunity. Galatians 6:10, opportunity just ahead. Yan. Ang oportunidad, lahat po yan ay nandyan sa ating Panginoon. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Wow! Kaya maganda po tayo ngayong ating year-end celebration. No, maganda po tayo, magpalitan po tayo ng mga ng ating mga gift doon sa ating mga loved ones, sa ating mga kapananampalataya, ihanda po natin yun. No, kahit po tayo ay hindi mo maliliit na mga bagay lang, no, na nagagawa natin ay yan po ay malaking pagpapala sa isa't isa. Alam natin na ang mga anak ng Diyos, kapag ikaw ay anak ng Diyos, you are the member of the body of Christ, ay alam mo na ikaw ay nakukontento. Tama? Hallelujah. Ako, pagka kahit balik kasi miskin bundo lang ang itawaran sa akin, ay kontento rin ako. Diba? Kasi yan, nakakatulong yan sa katawan. Diba? Kaya natanda po natin, kaya nga basta may pagkakataon. Anong sabi dyan? Anong sabi? Basta may pagkakataon. Pagkakataon mong tumulong ka. Diba? Pagkakataon mong gumawa ng mabuti, ay gumawa ka ng mabuti kasi darating ang araw, hindi mo na kaya gawin yan. Lalo na kung ikaw ay nakaratay na sa karamdaman o sa balik ng karamdaman, hindi ka na makakagawa. So pagtulong in your action, maybe in your prayer, okay? Pero yung pag-abot mo ng iyong kamay at paggawa mo ng iyong tulong doon sa tao, hindi mo na magagawa kasi hindi ka na makalakad doon eh. Diba? Kaya bawat hanggang may pagkakataon po tayo, gumawa po tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Ano sabi dyan? Sa lahat ng tao. Yan, kung may matutulungan tayo, malay mo, yung humingi ng tulong sa iyo ay vlogger pala yun. Maya-maya, humihingi lang sa iyo ng 20 pesos. Maya-maya, ang balik pala sa iyo ay 10,000, 5,000. Hindi mo alam, di ba? Sa Manila, dami kayo mga nangyayari ganun eh. No? Kunwari ay mukhang pulubi lang. Yung pala, tininisting lang kung gaano kakabuting tao. Hallelujah. Ganun ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay pwede po siyang magiging magmukhang pulubi. Diba? Pero yung pala ay Diyos na pinadala para sa iyo para testingin ang pag-uugali bilang tao ng Diyos. Huwag natin ipagmaramot. Yung dapat natin itulong-tulong natin. Diba? Yan lagi kong sinasabi na ay parang kapapanghinayang kasi ang ganda nito. Palitan ko na lang kaya. Diba? Pero tayo ugali mo ganun eh. Halimbawa, may isang bagay na nagustuhan ng ganda, pero pag regalo mo yun, nasa isip mo, pag regalo mo yun. Wow.
Huwag mong gawin. Kasi kapag yun ay sinabi mo pang regalo mo, magandang pinakamaganda na yan, ibigay mo. Kasi para yan doon. Para yan sa kanya. Kasi tinuturuan tayo eh. Diba? Ano ang pinakamaganda para sa'yo? Yung ang pinaka-the best eh. Lagi yan sinasabi ni Pastor J.R. You're the best. Among the best yun ang ibigay mo sa Panginoon. Diba sino yung the best na binigay ni Abraham? Pastor? Si Isaac, di ba? Ay, best yun. Ay, pangalan yun eh. No? Wala nang kasunod yun na anak. Pero, yun ang the best among the best binigay ni Abraham. Nawala ba si Abraham? Hindi. Hindi papayag ang Diyos na mawawalan ka. Sabi nga, dubli-dubli pa yan eh. Di ba? Kay Job, dubli-dubli pa ang binigay sa kanya. Sabi nga ng isang mensahere kay Job, si Satanas ay ginamit kay Job para pagpalain ng Panginoon ng gusto. Pero mo ano? Grabe yung mensahe na yan ah. Si Satanas ang ginamit. Kaya kahit si Satanas, kahit ang mundong ito, kahit ang kawalan, kahit ang kayamanan, ay pwedeng gamitin ng Diyos para sa ating lahat. Amen! Kasi nga ang sabi niya, the wealth of the wicked, the wealth of the world will be transferred to the righteous people of God. Hallelujah. Yan ang gusto ng ating Panginoon, i-transfer niya yung kayamanan ng mundo kahit yung mga tinatawag na pinanggalingan ay kasamaan. Kapag yan ay nahawakan mo, ikaw na ang may-ari niyan. Ikaw na ang magpapalakad niyan. Kaya, the love of money is the root of evil. Pero sabi mo, I love my money to supervise, to be a head, to be a leader, not the money your leader. Kaya maraming mga tinatawag na mga sensitibong mga usapin sa ating bansa, nagkaroon ng mga flood control controversy dahil nga sa sila ay alipin ng pera. Tayo mag-alipin ng pera. Amen! Hallelujah! Kung gusto mong dumami ang pera mo, huwag mong itago. Kung gusto mong bumunga ang pera mo, ihasik mo sa tamang lupa. Tama? Sabi natin ngayon yan eh. Ihasik mo ang tamang butil sa tamang lupa. The fertile soil, you will sow your seeds. And then the time will come, we will grow up, and then we will bring much fruit, and the fruit shall remain. Yan ang pangako ng Panginoon. Kaya tayo niwala na kasapanan ay napakahalaga. Hindi kailangan na tayo ay masyadong magyaman. Yung kasapatan, kung ipagkakalog sa atin ang more than enough, ang panalangin natin ay more than enough. Higit doon sa ating pangailangan, ibigay sa atin ang ating Panginoon para tayo naman ay makatulong sa iba. Di ba, Pastor? Ay, si Pastor Gia, pag mag-excess ang pera niya, talaga pinamumutlo niya yan. Huwag kang magalit atin, ha? Giver ang asawa mo. Pero darating ang araw, na kayo ay pagpapalain ng gusto ng ating Panginoon, kayo yung asawa. I declare that the blessings will be overflow in your family. Di ba? Hallelujah. Lahat na ipinagkakatiwala ng ating Panginoon sa iyo. Gamitin nyo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi habang tinatawag natin yan, hindi yan pupungan. Hindi yan tutubo. Pero masabi nga ni Sir Ligaya Fernandez, one of our supporters during those times, yung mga kahirapan ng ministry ko doon sa Pilipinas, noong mga time na yun, siya lagi nagsasabi, Pastor, pag binigyan ko ikaw, pagbigay ka rin. Kasi yan ang gagamitin ng Diyos na tutubo. Pag tumubo yan, ay lalaki yan. Pag lumaki yan, mamumulak yan. Pag mamumulak yan, mabubunga yan. At pagkatapos pag magbubunga yan, mananatili ang bunga. Yan na ang pagkain mo sa buong ministry. Grabe yung passion ng yung supporter ko, na Sister Ligaya. Yan ang nagbibigay sa akin ng $1, $2. Yung mga nag-aaral ng mga bata, siya lang nagsusupport. Wala, lahat ay isold na ating Panginoon. Nag-aaral si Bulin, nag-aaral si Inar, si KP, ang nagpaaral nun ay ministry. Paglilingkod ko sa Panginoon, yun ang napaaral sa kanila.
At sila ay ginamit ng ating Panginoon ng maging matalino ang kanilang kaisipan. At naging sila ay mga scholar ng mga paaralan. Bakit? Ang kanilang talino ang ipinagkaloob ng Diyos para sila ay makalibre sa kanilang mga tuition. Amen! Maraming kaparaanan ng ating Panginoon. Kung wala tayong pera, gagamitin ang gobyerno para sa kanila. To God be the glory. Kaya yung mga anak ko, ginamit ang gobyerno para sa kanilang pag-aaral. Halos libre ang kanilang pag-aaral. Bakit? Ang gobyerno ang magbabayad dahil sa katalinuhan na pinagkaloob sa kanilang mga utak. Pag napilyo sila doon, bumaba yung kanilang mga grades, tapos din ang kanyang scholarship. Pero salamat sa Panginoon, to God be the glory. Yan hindi ko makalimutan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kunti ngayon, napagkamatalino ang ating mga anak, halos mga unuro ko nakikita ko doon sa mga GC natin na nagpapasalamat. Kaya ako naman ay bakit, congratulations, bakit? That is the knowledge and wisdom that came from the Lord Jesus Christ na ipinagkatiwala sa bawat mga anak natin, mga pamilya. Salamat po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya that is a privilege or your opportunity, Galatians 6:10. Yung oportunidad po natin na makapaglingkod tayo sa Panginoon. Ang letter P, sabi nga po dyan ay privilege. VIP po tayo. Amen? Privilege, sabihin natin privilege. Yan ang acronym ng P, ng hope, ng P, privilege. VIP tayo. Ano ba yung VIP? Very important. Ha? Very important person. You are very important people of God. Amen. We are the people and we are the person of God that's very important in the sight of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Wow. Pag nalaman ikaw na lingkod ng ating Panginoon, grabe yung tinatawag na VIP sa'yo. Amen? Na ikaw ay anak ng Diyos, VIP ang turing sa'yo. Kahapon bumalik kami isang araw, bumalik kami ni Pastor MB. Mayroong isang tao doon na tinawag ako, Pastor, pwede bang humingi ng pamasko sa'yo? Ay sabi ko sa kanya ay, kung hindi ko itong may-ari ng tindahan, dapat doon ka kay Sister Billy humingi. Hindi, gusto ko sa'yo eh. Ay narinig kong mga tindera ng cashier. Kung ako naman, ay kumuha ng pitang tinigil ko sa kanya yung pamasko. Tuwa-tuwa, Pastor, maraming salamat ha. Ayun, umaya-mayaan. Nagtawagan na sa akin ang pastor ng lahat ng mga tao doon. Pastor, ano ba sa inyo? Bakit mga pastor? Ay, sabi niya, Pastor, discount na. May discount ka na dito. Narinig lang nila ang pangalan ng pastor, may discount na tanan. That is VIP. Di ba? VIP! Hallelujah! Kaya kapag VIP ka, ibig sabihin, you are very important person in the sight of our Lord Jesus Christ. Gagawin ng Diyos ang para sa iyo. Amen? Gagawin ng Diyos yun. Kaya kahit saan ka, kapag ikaw ay nakilala na anak ng Diyos, sabi nga ni Kuya Kiki, sabi nga ni Kuya Kiki, bakit yung mga pastor? Pag mayroong pangailangan sa mayor, nakalay ka naman. At yung mga pastor, kung may mga pangailangan kay mayor, pirma ka agad si mayor, bakit yung sa amin? Nataka po na bakit wala? Siyempre VIP yung mga pastor. Diba? Ano pag-apo natin ang ating Panginoon? Yan po na ating Panginoon. Ay, yan sana naman. Kaya, sabi ko kahapon kay Kuya Bigo, sabihin ko lang yung pangalan ko. Kasi bolang mag-vermo eh. Punta ka doon sa loob. Sabihin mo lang pangalan ko. Pinag-usay na yung Pastor Bigo. Pagdating doon, in-entertain ka na. Pinapunta kami siya dito yung Pastor Bigo. Pagawa kami na yung meaning, yung mga pangalan lang natin ay pwede kang mag-asa, makakapulong, di ba? Kung ano naman natin ang pusuin. Ayan. Kaya yung aking tinatawag na pagka-member lang sa spin media, hindi ko nabuso. Pwede akong sumakay sa time na yun, pero hindi kayo nabuso.
Kasi nga, yan ang hindi rin natin Panginoon gusto. Pwede ka makasakay kay Chino, tayo yun. Pero, hindi ko lang ginamit. Okay, that is a privilege. Sige nga, yung scripture ka, pakibasa natin, pakilakasan po natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Sa pamamagitan ng pagsasampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin. Wow, grabe yung tinamasa, ano? That is the privilege. That is the VIP welcome para sa iyo. Tinamasa mo. No? Natin ang kagandahang loob. Yun, yung kagandahang loob ng ating Panginoon ay tinamasa natin. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makabahagi sa kanyang kaluwalhatian. The glory of the Lord is reflect every one of us wherever we are. Yung glory, ano po natin? Yung glory, ano ba yung glory ng ating Panginoon? Ang glory ng Panginoon ay yung diamante sa buhay natin. Pag yan ay tinamaan yung diamante na yan, pag tinamaan mo ng araw, magre-reflect yan. Magsastroke. Hindi yan magkikinang habang walang liwanag. So ang ating Panginoon, siya ang liwanag natin. Kaya yung glory ng ating Panginoon transfer dito sa ating puso. Pag tinamaan niya ng liwanag ng ating Panginoon, tayo din ang liwanag. Tama? That is the glory of God. At yan po ang tinatawag na kawalhatian ng ating Panginoon. Kaya, very special po tayo. And the last is, ano ba yung the last? Makibasa na? Eternal blessing. Yun, basahin po natin po yung PK. Yun. O sige nga, lakasan po natin. Yan tayo mag-e-end. Pagpalain ka nawa, ingatan ni Yahweh. Nakabaganda na nawa sa baybayin ni Yahweh. Ingatan ka nawa, bigyan ng kayayaan ni Yahweh. Amen! Pagpalain ka nawa at iingatan ka ni Yahweh. Yan ang deklarasyon ng Diyos ngayong umaga para sa iyo. Bilang eternal na pagpapala, walang katapusang pagpapala sa buhay mo. Kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Kahit saan ka man pupunta, ang subaybay ng Panginoon, ang gabay ng Banal na Espiritu ng Diyos ay para sa iyo. Hallelujah. At pagkatapos ay lilingapin kanawa, bibigyan ka ng kapayapaan ni Yahweh. Amen? Hallelujah. Yung kapayapaan na yan ay sa puso mo. And then, the last, ito po ang pinakamaganda, tayong lahat ay tumayo. Basahin po natin sabay-sabay. Ito po yung iyong commitment sa ating Panginoon. Ready, begin. Help me, O Lord, to keep my eyes fixed on you. Serve you only, and perhaps the commitment will be out words and thoughts in still disappear. May my life be a reflection of your light and love, the world around me, all for your glory and purpose. In Jesus' name, amen. Help me, O Lord, to keep my eyes fixed on you, to serve you, and to have this commitment through action, my action, words and thought, in Simply Sing Church. My life be a reflection of your life and love to the world around me, and all for the glory and purpose in Jesus' name. Amen.